paksang tinalakay po natin previously, naka 2 Sundays po tayong na discussion about the fourfold gospel of Christ. Ngayon, meron tayong part 3 and the last of the 4 na atin pong pag-aaralan. At dito ay ang gospel ay ipinakilala sa atin that it is the good news about Jesus Christ. Ang mabuting balita ay tumutukoy sa ating Panginoong Hesukristo. Siya ang good news natin, si Jesus. Bakit siya naging good news? Kasi ipinakikilala ng mabuti o magandang balita na si Jesus lamang ang tanging tagapagligtas. So, meron tagapagligtas ang tao. Ang tao ay pwedeng hindi makapunta sa impyerno. Pwede na siyang pumasok sa langit sa pamagitan ni Jesus Christ. Kaya nga tinawag na the only Savior. Tanging tagapagligtas. Hindi relihiyon ang magliligtas sa tao. Hindi rin po mabuting gawa na magpapakabuti ka para pumunta ka sa langit dahil lahat tayo'y makasalanan at walang mabuting tao sa mundo na hindi nagkakasala. Ang sabi ng Bible, for all have sinned and fall short of the glory of God. And the wages of sin is death. So, wala talagang po pwedeng paraan ang tao para pumasok sa langit. But thanks be to God, sapagkat ganun na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa tao, sa mundo, sa bawat isa sa atin, na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sino may sa kanya'y sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. At walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Yun ang mabuting balita. Ipinapakilala si Jesus bilang tanging tagapagligtas. Kaya hindi ka maililigtas ng iyong relihiyon. Ano man ang kinabilangan mong relihiyon, hindi ka kayang iligtas niyan at ipasok ka sa langit. Dahil hindi naman religion ang napako sa krus para tubusin ang kasalanan natin, kundi ang Panginoong Hesukristo lamang. At ang ikalawa, ang mabuting balita ay pinapakilala na si Jesus ang tanging manggagamot. Siya ang kalunasan ng ating mga suliraning physical at spiritual. Ginagamot niya ang physical sickness natin, pati ang spiritual sickness. Pinapalaya tayo sa lahat ng mga gawa ng masasamang espiritu sa ating buhay. So may kalayaan na pwedeng maranasan ng tao. Kasi kung ang problema mo ay spiritual, hindi kayang gamutin yan ng mga medisina at ng doktor. Kasi ang kaya nilang mapagamot ay about the physical realm or physical aspect lang. Pero pagdating na sa spiritual, kinakailangan na yan ng spiritual na kagalingan. At walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. At ang ikatlo na tinalakay natin last Sunday, si Jesus ay darating muli bilang hari. Jesus is the coming King. At pinag-usapan natin mahaba-haba yung patungkol sa second coming ng ating Panginoong Hesukristo. At dalawang uri ng tao ang naghihintay niyan. Hindi naman naghihintay. Dalawang uri ng tao ang pwede pong makalasap ng pagbabalik ni Kristo. Una, mga taong nahahanda. Ito ay mga Christians na ang pagbabalik ni Kristo ay isang kasiyahan o kagalakan para sa kanila. Kasi aalisin sila ng Panginoon dito sa mundo. At ang ikalawa naman, mga taong hindi prepared o handa sa pagbabalik ni Kristo. Sa mga hindi handa sa pagbabalik ni Kristo, ang pagbabalik niya ay isang katatakutan. Isang dreadful day para sa kanila. Nakakatakot na araw na yon. Bakit? Sa pagbabalik ni Kristo, hindi sila kukunin, kundi lilipulin sila
sa pamagitan ng naglalagablab na apoy. Kaya sa araw na yun, ikaw na inaapi, makakaganti ka sa mga taong umaapi sa iyo. Ikaw, kapatid, na inaalimura, mga tao na pinagtatawanan ka sa iyong pagiging mananampalataya ni Kristo, sa araw na yun, lilipulin ng Diyos ang mga taong yun sa kanyang muling pagbabalik. So, bilang hari, siya'y nakasakay sa maputing kabayo. At ang sabi ay may nakasulat sa kanyang hita na Word of God at hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. At ang ikaapat po na pag-uusapan natin, the last but not the least, patungkol dito sa gospel, Jesus is the Holy Ghost and fire baptizer. Ang ating Panginoong Hesus ang siyang nagbabautismo ng banal na Espiritu at ng apoy. Bago natin pag-usapan that Jesus is the Holy Ghost baptizer and fire baptizer, ay kailangang maunawaan nyo na ang gospel na ating napapakinggan, siya ang susi sa lahat ng pagpapala na inilaan ng Diyos sa bawat isa sa atin. God has prepared something beautiful, something magnificent, wonderful, awesome, incredible sa bawat isa sa atin. At sa paanong paraan natin marireceive ang lahat ng yun? Through the gospel. Sa pamagitan ng mabuting balita. Kaya yan ay iniutos ng Panginoong Hesus na ipangaral sa lahat ng tao. Ang inutusan niya ang kanyang mga alagad, go into all the world and preach the gospel. Bakit yun ang utos ng Panginoong Hesus? Dahil gusto niya marating ng pagpapala ng Diyos ang lahat ng tao. And through believing the gospel, ang tao ay makakaranas ng lahat ng pagpapalang inilaan ng Diyos para sa kanya. Pagpapalang physical, makakatanggap ka ng kagalingan. Pagpapalang espiritual, makakatanggap ka ng kalayaan. Amen? Ang kaluluwa mo ay hindi pupunta sa impyerno, pupunta sa langit. Amen po ba? At sa pagbabalik ni Kristo, lahat ng mga taong umapi sa iyo ay gagantihan ng Panginoon, lilipulin silang lahat. So lahat ng bagay na kailangan mo ay nasa gospel. Name it. Ano ang iyong kailangan? Name it. Lahat yun ay nasa gospel. I need blessing. I need financial blessing. Kitang-kita naman sa mukha ko, pastor, di ba? Sabihin mo, malungkot ako, wala akong pera. Marami akong pambayad. Marami akong utang. Hinahabol na nga ako ng Bombay. Alam niyo po, through the gospel, ibinabalita na sa pamagitan ng kamatayan ng Panginoong Hesus sa cross, ang pagpapalang ipinangako ng Diyos kay Abraham ay po pwedeng mapunta sa mga taong hindi Hudyo, sa mga Hentil. Ang sabi ng Galatia 3:13 hanggang 14, ang sabi si Jesucristo ay napako sa krus upang tubusin tayo mula sa sumpa. Sapagkat nasusulat, sinusumpa ang bawat ibinibitay sa cross. Upang, verse 14, ang pagpapala ng Diyos na pinangako kay Abraham ay sumabawat isa sa atin na sumasampalataya. Therefore, through the gospel, the blessings of Abraham po pwedeng pumunta sa iyo. Yun po ang sabi ng Bible. And when you study about the blessings of Abraham, makikita nyo doon ang pangako ng Diyos. Ang sino mang aaway sa iyo, aawahin ko. Ang sino mang susumpa sa iyo, susumpain ko. Grabe yung blessing na yun. At ikaw ay magiging pagpapala. Ikaw ang alulod ng blessing. Sa iyo manggagaling ang pagpapala para ma-bless ang maraming tao. Amen po ba? At marami magpapasalamat sa iyo. Salamat nakilala kita. Dahil kung hindi dahil sa iyo, hindi sana pinagpala ng Diyos ang aking buhay. Yun ang blessing na pangako ng Diyos kay Abraham.
Lahat ng mapadikit kay Abraham ay pinagpapala, katulad si Lot na kanyang pamangkin. Binless, nung mahiwalay si Lot sa kanya, ayun, nakaranas na po kapatid ng kahirapan sa buhay. At ganun ka din, yun ang blessing ni Abraham. Ibibless niya ang buhay mo at ma-extend yung blessing na yun sa mga taong malapit sa'yo, mabait sa'yo, sumasama sa'yo, gumagalang sa'yo, pagpapalain din ng Diyos ang kanilang buhay. Yan ang gospel. That the blessing of Abraham might come to the Gentiles. Saan galing yun? Doon sa pagkakapako ni Jesus sa cross. That's why the gospel is the key to everything. Say everything. Everything that God has for you. Yan ang susi para sa lahat ng bagay na inihanda ng Diyos sa iyong buhay. Kaya ang mabuting balita ibinabahagi. Hindi lamang para ang kaluluwa mo ay papuntahin sa langit. No, hindi lamang yun. Period. No, hindi doon. Hindi lamang maligtas ang kaluluwa mo ang dala ng gospel. Ang dala ng gospel ay maging pagpapala ka ng Diyos sa mundo, sa lahat ng tao. Maging blessing ka. Amen po ba? Yun ang ibig sabihin ng gospel. Mabuting balita sa pamagitan ng iyong pananalig o pananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. Maaring tumatanggap ka ng mga masasakit na panalita mula sa mga mahal mo sa buhay. Ikaw daw ay black sheep. Ikaw daw ay walang kwenta. Ikaw daw ay palamunin lang sa bahay. Di ba? Marami kang mga nare-receive na wala ka raw kapag pag-asa sa buhay. But when you believe the gospel and accepted the gospel into your heart, nagbago ang kapalaran ng buhay mo. Yung pangako ng Diyos kay Abraham, ikaw ay magiging pagpapala sa balat ng lupa. Sa pamagitan mo, ang lahat ng tao, pagpapalain ko. So, ibig sabihin, walang blessing sa ibang tao, sa iyo manggagaling. Amen? May kalipunan ng mga taong puro mga sinumpa, magulo ang buhay, puro problema, nag-aaway-away. Pagpasok mo doon, na-change ang buhay ng bawat isa sa kanila. Yun po ang pangako ng Diyos kay Abraham. Yun ang daladala ng gospel. Amen, mga kapatid? Malulugi na nga yung kumpanya nung hinar ka. Yun, bumangon uli ang company. Sabihin ng may-ari, sino ba na pumasok sa atin dito? Bigyan na bago ang kapalaran ng kumpanya natin. Palugi na nga tayo, nung may hiner tayong isang tao, biglang bumangon ang ating kumpanya. That's the blessing of Abraham. Nararanasan mo ba yun o hindi? Dapat nararanasan mo yun. Saan ka man, kapatid, dalhin na pagpapala lahat. Na be-bless lahat. Yun ang pangako ng Diyos kay Abraham. Sa pamagitan ng Galatia 3:13, si Jesucristo ay napako sa krus upang tayo ay tubusin sa mga sumpa. Ayan, Christ redeemed us from the curse of the law by becoming a curse for us. For it is written, cursed is everyone who is hung on a tree. Verse 14. Bakit napako si Jesucristo sa krus? He redeemed us, tinubos tayo in order para sa gayon that the blessing given to Abraham might come to the Gentiles through Christ Jesus. Amen? Upang yung pagpapala ng Diyos kay Abraham ay dumating sa atin sa pamagitan ni Kristo. Amen po ba? At isa sa blessing na ating pag-uusapan, the last and the final topic discussion natin about the fourfold gospel is this, kapatid. Found in Matthew 3, verse 11. I baptize you with water for repentance. Sabi ni John the Baptist. But after me comes one who is more than or is more powerful than I, whose sandals I am not worthy to carry.
Anong sabi ni John the Baptist about Jesus? He will baptize you with the Holy Spirit and fire. Babautismuhan niya kayo sa pamagitan ng Espiritu Santo at ng apoy. At yun yung ika-4 na pagpapakilala kay Jesus sa fourfold gospel ng ating Panginoong Jesucristo. Na siya ang Holy Ghost and fire baptizer. Anong ibig sabihin ng baptism with the Holy Spirit and fire? Kung meron kayong naiintindihan about baptism of water, magkaiba po yun. Pero yung pamamaraan ng baptism ay parehas. Sa bautismo sa tubig, anong ginagawa sa iyo? Inilulubog ka sa tubig. Ano nilulubog sa iyo? Ang iyong physical body. Pagdating sa baptism with the Holy Spirit and fire, ang sabi diyan, it is the coming of the Holy Spirit in our lives. Pagdating ng Espiritu ng Diyos sa buhay mo. At ang sabi, ang layunin ay to submerge and to immerse your soul and spirit to the Holy Spirit's power. Anong ibig sabihin ng to submerge or to immerse? Ilubog, hindi ang physical mong katawan, kundi ang kaluluwa mo at ang espiritu mo sa kapangyarihan ng banal na espiritu. Ang water baptism, ang ilulubog, yung katawan. Pero pagdating sa Holy Spirit baptism and fire, ang ilulubog, hindi ang katawan mo. Ang ilulubog ay ang kaluluwa mo at ang espiritu mo. So, when it comes sa Holy Spirit baptism, it is not a physical baptism, but rather spiritual baptism. Kasi yung kaluluwa mo. Ang kaluluwa ay binubuo ng 3 bagay. Una, isip, mind, or thoughts. That's part of a soul. Yung mind o isip. So, ilulubog yan. Pupunuin yan ng Holy Spirit. Talagang isasubmerge yan, i-immerse yan sa kapangyarihan ng Diyos. Yung isip mo ay ilulubog sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. At pag ang isip mo ay nailubog sa kapangyarihan ng Espiritu Santo, controlled ng Holy Spirit lahat ang gagawin mo. Bakit po kamo? Lahat ang ginagawa natin ay nagsisimula sa isip. Meron tayong motor brain. Pag ikaw ay tumayo, tiyak dinikta ng isip mo yun na tumayo ka. Tama po ba? Pag nagsalita ka, dinikta yun ng motor brain natin. Sabi, lakad, lalakad ka. So, lahat ng gagawin mo ay dinidikta ng isip. Kaya pag ang isip mo ay nilubog sa kapangyarihan ng Espiritu Santo, controlled ang buong buhay mo. Yan ang problema ng maraming Kristiyano ngayon. Hindi nila pa nararanasan ang baptism of the Holy Spirit and fire. Kaya, anong nangyayari? Yung isip nila hindi lubog sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. Saan nalulubog? Nalulubog sa mga maruruming kaisipan. Nalulubog sa mga maraming intindihin at mga problema. Hindi sa kapangyarihan ng Espiritu ng Diyos. Ikalawang bahagi ng soul ay emotion o feelings, damdamin. Kaya ang damdamin ay kasamang ilulubog sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. Tandaan niyo po, ang emotion, yan ay madaya. Pero kailangan under control yan ng Holy Spirit ang iyong damdamin. Madaya ang damdamin. Hindi porke kapatid na tumibok ang puso mo, kalooban na ng Diyos ang isang bagay. Amen? Hindi porke nag-desire ka ng isang bagay, hinangad mong isang bagay, ang bagay na yun ay kalooban ng Diyos. Kailangan ang iyong damdamin, ang iyong emotion ay under control ng Holy Spirit. Para lahat ng i-desire mo,
sa iyong buhay ay ayon sa kalooban ng Diyos. At ang ikatlo is the will. This is the strongest part of the soul, will. Kasi pag anong ginusto ng kalooban, wala makapipigil. Kung gusto mo, may paraan. Amen? Kung ayaw mo, wala kang paraan. Di ba? Di ba? Will yun eh. Yun yung willpower. At yan ang nasusunod minsan yung kagustuhan natin. Ang problema, minsan, pag sinabi natin ayaw kong dumalo, ayaw kong mag-pray, ayaw kong magbasa ng Bible, ayaw kong mag-join sa ministry, mali yun. Hindi kasi puspus. Hindi nakalubog ang kalooban mo sa banal na espiritu. Kaya tuloy, laging yung will mo ay bumabangga doon po sa will ng Diyos. Ito yung will mo, ito naman yung will ng God. Kaya pagbangga mo, kapatid, nakuha nyo, pagbangga mo, nagpo-form ng cross. Cross para sa isang taong hindi sumusunod sa Diyos means suffering. Kaya nagsasuffer ka. Kasi laging pinipilit mo yung gusto mo. Pero yung tao, kapatid, na puspos ng Espiritu, ang kanyang kalooban ay submerged, immersed in the power of the Holy Spirit. Ang lagi niyang prayer, Lord, let not my will, but let the will of God be done. Katulad ng ating Panginoong Jesucristo, nang siya, kapatid, ay nasaan yung tao, bumaba ang Holy Spirit sa kanya. As a man, kapatid, ang kanyang soul and spirit ay submerged, immersed in the power of the Holy Spirit. Kaya yung kalooban niya nakasakop sa Diyos. Laging ang kanyang prayer, hindi ayon sa gusto ko, kundi ayon sa gusto mo, Ama. Amen? So yan po ang ibig sabihin ng Holy Spirit baptism and fire. At ang nagbabautismo niyan, hindi ang pastor. Hindi ang sino man. Ang nagbabaptize niyan o ang maglulubog sa iyo ay ang Panginoong Jesucristo. Yan ay personal encounter ng Diyos sa iyo. Personal yan. Kahit nasaan ka, wala ka man sa church, nasa bahay ka o nasa CR ka, kapatid, at ikaw ay nagpipray, Lord, baptize me with the Holy Spirit and fire. Pwede mong maranasan yan kasi hindi naman po pastor o leader sa simbahan ang siyang magbabaptize sa iyo sa Espiritu Santo at apoy. Ngayon, ang Holy Spirit and fire ay one. Sa Bible, sa binasa natin sa Matthew 3:11 sa NIV, ang sabi, He will baptize you with the Holy Spirit and fire. Na parang magkahiwalay ang Holy Spirit at yung fire, di ba? Pero sa Greek grammar, hindi po. One lang po sila. Paano naging one? Yung English word na end, yung connecting phrase na end. Yung nagko-connect, di ba? End. Hindi END, katapusan na end, at. Sa Tagalog ay at. Ang Greek word niyan na end ay kai. K-A-I. Na ibig sabihin, kung ano yung binabanggit sa una, yun din siya sa ikalawa. Ibig sabihin, same. A Holy Spirit and fire, sa original translation ng Bible, ibig sabihin niya na Holy Spirit's fire. Ikaw ay babautismuhan sa pamagitan ng apoy ng banal na Espiritu. Grabe, ilulubog ka sa apoy. Hindi isaw-saw-saw ka lang. Pag sinabing isinasaw-saw, isang gano'n lang, tanggal agad. Iba yung ibig sabihin ng baptism. Ang baptism ay submerged. Talagang totally kang ilulubog. At hindi agad na alis. Para kang dinaday. Ano yung dying? Yung dye. Sa Tagalog yung dye. Ginagamitan ng jobos, di ba? Gusto mong palitan ng kulay ang damit mo na yan. Amen? Ilulubog mo siya. Ibababad mo siya. Yun ang ibig sabihin ng baptism. Ibababad ka sa apoy ng Espiritu. At yan ay hindi nararanasan ng maraming Kristiyano. At ngayon, kapatid,
Yan pala ay ipinangangaral sa gospel. Bahagi pala yan ng gospel. Bahagi yan ng mabuting balita. At iyan, kapatid, ay na-experience ng mga unang mananampalataya na ipinangako ng ating Panginoong Jesucristo. Na sinasabi doon sa Acts chapter 1, verse 5, na kayo ay magsipanatili sa Jerusalem until you will be baptized in the Holy Spirit. At pagdating ng Acts chapter 2, verse 1 to 4, mababasa nyo dyan, that when the day of Pentecost came, dumating ang kapistahan ng Pentecost sa Israel, yung mga 120 believers ni Jesus ay nagsama-sama. Verse 2, suddenly, a sound like the blowing of a violent wind came from heaven and filled the whole house where they were sitting. Verse 3, they saw what seemed to be tongues of fire. Bumaba ang Holy Spirit sa anyong dilang apoy. Yun yung sinasabi sa Matthew 3:11, kayo ay isa-submerge, kayo ay ibababad, ilulubog na ibababad sa apoy ng Espiritu. And separated and came to rest on each of them. Verse 4, all of them were filled with the Holy Spirit and began to speak in other tongues as the Spirit enabled them. Hindi naman nila sila sanay at nag-aaral ng ibang lingwahe. Hindi naman mga linguists itong mga taong ito. Bigla po kabong hindi nila nakontrol ang dila nila. At sila'y nagsalita ng iba't ibang lingwahe na hindi naman nila pinag-aralan. That's a miracle. Supernatural language ang lumabas sa bibig nila. So nakita ho natin dito, mga minamahal, na naranasan ng mga unang alagad ang baptism with the Holy Spirit and fire. Na-receive nila yun. Kasi bakit nila na-receive yun? Kailangan nila yun. Dahil magpipit sila ng gospel. At part ng pangangaral ng gospel ay dapat maipangaral na si Jesus ang nagbabautismo sa Holy Spirit and fire. But this baptism with the Holy Spirit and fire is not only a gift for the Jewish disciples or apostles of the Lord Jesus Christ. Next slide na nga. Yan. Next, yan. Sige, isang click. Yan. Sige, yan. Sabi rito sa parting kanan natin, kung kayo'y babasa, ang baptism with the Holy Spirit ay hindi lamang daw po ito para sa mga unang mananampalataya o mga Hudyo na mga disciples or apostles ng Panginoong Jesucristo. At ito pala, kaya pala bahagi siya ng gospel. Kasi itong baptism with the Holy Spirit and fire is a gift. Ito pala yung regalo ng Diyos sa bawat isang tumanggap kay Jesus Christ. May regalo pala ito ni Lord. At ang tawag dun sa baptism with the Holy Spirit and fire is the gift of the Holy Spirit. Regalo na banal na Espiritu. Ang regalo ay ang Holy Spirit. Na yan pala dapat tatanggapin yan ng isang taong naniwala, sumampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya part siya ng gospel. May regalo ang Diyos. Ang tanong, natanggap mo ba yung regalo ng Diyos? Itong Christmas na ito, ang inaasa mo, regalo mula sa ninong at ninang. Regalo mula sa tao. Regalo mula sa mahal mo sa buhay. Lalo na pag birthday mo, ang inaasa mo, regalo mula sa asawa ko, regalo sa anak ko, regalo sa mga kakilala at kaibigan ko. Pero nakakalimutan mo na may importanteng regalo ang Diyos. At ang regalong yun
ay ang Holy Spirit. Kaya nga naging part siya ng gospel. Anong sabi ni Apostle Peter? Pagkatapos nilang naranasan, matanggap yung gift ngayon na baptism with the Holy Spirit and fire sa Acts chapter 2, 1-4 na binasa natin. Kasi pagkatapos po nun, tumayo si Pedro. At si Pedro ay nangaral sa 3,000 tao na nakikipiesta nung panahong yun. Kaya hindi tayo magtataka kung bakit maraming tao mahilig sa piyesta. Nung una pang panahon pala, mahilig na sa piyesta, mga tao. Galing pa sa mga malalayong bansa, nagpunta sa Jerusalem para makipiesta. Kaya pag piyesta sa lugar natin o sa lugar nyo, galing pa sa malalayong lugar, dumadalaw, bumibisita. Kaya huwag kang magtaka, hindi bago yan. Matagal na yan, gas-gas na yan pagdalaw sa mga kapistahan ng maraming tao. Dahil ito, sa Jerusalem, may kapistahan ng Pentecostes, dinalaw ng maraming tao galing sa Egypt, galing sa Roma, galing sa iba't ibang lupalop ng bansa, nagpunta sa Jerusalem para lamang makipiesta. At ang sabi kapatid yan, nang habang kapatid na sila ay tumanggap ng regalo ng Diyos, baptism with the Holy Spirit and fire, naranasan nilang mag-speaking in tongues. Sabi nung mga nakikipiesta, ano to, aga-aga naman, 9:00 pala ng umaga, lasing na yung mga tao. Bakit lasing? Kasi nakita nila na yung mga 120 na believers ni Jesus na makatanggap ng regalo ng Holy Spirit, which is called the baptism with the Holy Spirit and fire, para mga lasing. Kasi nga, nailubog sila, yung spirit and soul nila ay nailubog sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. Para mga lasing. At nagsasalita ng iba't ibang wika. Dito na tumayo si Pedro. Ang sabi ni Pedro, mga magulang at mga kapatid, mga nakikipiesta. Sabi na, hindi po kami mga lasing. Ito po ay pagpapatunay lamang na tinanggap ng Panginoong Hesus ang pangako ng Ama na Kanyang ibubuhos na nakikita nyo ngayon. At ang sabi ng verse 38-39, pagkatapos maringgan ng 3,000 nakikipiesta, yung pangangaral ni Pedro, na-touch yung heart nila. Sabi nila, ano dapat namin gawin ngayon? Ang sabi ni Pedro, verse 38-39. Basahin po natin ng sabay-sabay. 1, 2, 3. Peter replied, repent and be baptized, every one of you, in the name of Jesus Christ, for the forgiveness of your sins. And you will receive the gift of the Holy Spirit. The promise is for you and your children, and for all who are far off, for all whom the Lord our God will call. Wow! Tingnan ninyo, may binabanggit si San Pedro about the gift of the Holy Spirit. Parang sinasabi niyang, itong natanggap namin ito na pinangako ng Panginoong Hesus na baptism with the Holy Spirit and with fire. Mapapasa inyo yan kung tunay na kayo ay magiging believer ni Jesus. Kasi ang believer ni Jesus, una, dumadaan yan sa pagsisisi sa mga kasalanan. Ang tunay na tumanggap kay Jesus ay nagsisisi. Yung salitang repent, hindi po pag sinabi nagsisisi, umiiyak at sumisigaw. Ah! Woo! Woo! Yan, nagsisisi na. Hindi po yun ibig sabihin ng pagsisisi. Ang pagsisisi ay galing, o repentance ay galing po yan sa wikang Griego. Metanoia. Na ibig sabihin ay change of mind. Na bago ang isipan ng tao. Mula ngayon, hindi ko nagagawin itong kasalanan ito. Walang pag-iyak, walang pagsigaw, basta tahimik lang siya nakapikit at nagdesisyon siya. Mula ngayon, makikipag-break na ako sa kasalanang ginagawa ko sa araw na to. And that is repentance. Hanggat hindi mo iniiwan ang kasalanang ginagawa mo, minuminuto, araw-araw,
linggo-linggo, buwan-buwan, taon-taon, hindi ka tunay na Kristiyano. Ang tunay na mananampalataya tumanggap kay Jesus, binibitawan ang kasalanan sa buhay niya. Kung ikaw ay mananaya, manunugal, binibitawan niya yung kasalanan yun. Mula ngayon, ito na ang huli kong pagtaya sa loto, Lord. Ganun ang gagawin. Yun ang tunay na repentance. Mula ngayon, ito na ang huli kong pagtaya sa karera. Ang huli kong pagtaya sa Lucky 9 o sa Pares. Yun po yun. Ito na ang huli kong paninigarilyo. Mga ganun. Ito na ang huli kong pag-inom ng alak. Ito na ang huli kong pagmumura. Yun ang tunay na repentance. Ito na ang huli kong panonood ng mga malalaswang panoorin. Yan ang tunay na repentance. Yan ang believer. Iniiwan ang kasalanan. Amen? Kung nakikipag-live-in ka, ito na ang huli kong pakikipag-live-in. Magpapakasal na ako. Yan po ang tunay na repentance. At ang sabi, and be baptized. Ito, water baptism naman to. Hindi ito tumutukoy sa baptism with the Holy Spirit. Kailangan magpabautismo. Ang kahulugan ng baptism sa water, commitment. Ikinukumit mo ngayon ang sarili mo kay Kristo. Mula ngayon, itinatali ko ang sarili ko sa Panginoong Yesus. Kinikilala ko siyang bilang Panginoon at tagapagligtas ng buhay ko. Yan po ang simbolo ng water baptism. Yung bautismo sa tubig. Ilulubog ka sa tubig. Iba po yung bautismo sa Espiritu Santo. Sa Espiritu Santo, hindi katawan mo ang ilulubog, kundi ang spirit and soul mo ang ilulubog sa Espiritu Santo. At anong sabi rito, kapatid, at pagkatapos nun, na ikaw ay bumitaw sa kasalanan at nag-commit ka sa Panginoong Jesucristo, ano ang sabi? And you will receive the gift. At saka mo tatanggapin ang regalo ng Diyos. Ano yung regalo? The Holy Spirit. Yun yung tinatawag na baptism with the Holy Spirit and fire. Ang tanong, na-receive mo ba yung regalong yan? Na ang Espiritu at kaluluwa mo ay nalubog sa Espiritu ng Diyos. At ano ang sabi ni Pedro sa verse 39? The promise is for you. Ang pangakong yan ay para sa iyo. Para sa iyong mga anak, para sa mga nasa malayo, at para sa ilanman ang tawagin ng Panginoong Diyos. Amen? Ang layo ng Middle East sa atin. Po pwede masabi natin, kabilang tayo doon sa sinasabing for all who are far off. Pero hindi tayo kabilang doon sa all who are far off. Mga Hudyo binabanggit diyan. Pero kabilang tayo rito sa for all whom the Lord, our God, will call. Silang lahat na mga tatawagin ng Diyos para sumampalataya. At tayo yun, yung mga tinawag ng Diyos. Sa atin, ang pangakong yan. Regalo ng Diyos yan na hindi mo nare-receive. Ang tagal mo ng believer hanggang ngayon, yung regalong yan, hindi mo nare-receive. Nakatiwangwang yung gift. Sayang yung gift na yan. Na hindi mo nare-receive at hindi mo nga minimithi yung gift. Hindi mo dinidesire sa personal prayer mo. Wala kang ibang dinidesire kundi mga physical, mga material things. Samantalang itong pangako ng Diyos na ito ay para sa kanila na mga Gentiles, hindi lamang Hudyo. Pag sinabing Gentiles, hindi Hudyo kundi pwedeng Pilipino, Amerikano, Inche, Koreano, Indonesian, anumang nationality, basta hindi Hudyo. Ang tawag doon ay Gentiles. At yan ay na-receive ng mga Gentiles sa sambahayan ni Cornelius sa Acts chapter 10, 44 to 46. Bumaba uli ang Holy Spirit at nilubog ang mga taong inibitahan ni Cornelius sa Bible study niya. No? Sa Acts 10, 44 to 46, basahin po natin. 1, 2, 3.
while Peter was still speaking these words, the Holy Spirit came on all who heard the message. The circumcised believers who had come with Peter were astonished that the gift of the Holy Spirit had been poured out even on the Gentiles. Yung mga kasamahan ng mga tuli, ibig sabihin mga Hudyo na believers, ni Pedro sumama sa kanya sa bahay ni Cornelius na magkaroon ng Bible study, ay nabigla kasi tinanggap din daw nung mga Gentiles, mga hindi Pilipino o mga hindi Hudyo, tinanggap ng mga Italiano, tinanggap ng mga unbelievers para sa kanila, yung gift of the Holy Spirit, yung baptism with the Holy Spirit. At paano nila napagtanto na tinanggap? Paano nila nalaman tinanggap nila yung gift ng Holy Spirit na baptism with the Holy Spirit and with fire? Sa verse 46, basahin natin sabay-sabay. 1, 2, 3. Sapagkat naringgan nila na nagsasalita ng iba't ibang wika, speaking in tongues, heavenly language, yung mga taong iyon, nang ilubog sila, kapatid, para bagang, di ba, pagka inilubog na ganyan, di ba, pagka nakalubog ka sa tubig, ganun, kapatid, no? Nagsasalita ng iba't ibang wika. Sign na sila ay nilubog at ibinabad sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. Mahalaga pala yan. Gift yan ni Lord sa atin. Part ng gospel yan eh. Kaya sa gospel, itinuturo po yan. Pagtanggap kay Jesus Christ, kailangan ma-receive nyo ang gift ng Holy Spirit. Hingin nyo yan kahit saan kayo. No? Ang kapatid ko, nang hiningi niya yan, nasa Percival, sa bahay namin. Galing sa school, umuwi ng bahay, at sa school pa lang, sabi niya, Lord, gusto ko pong matanggap yung gift na yun ng Holy Spirit. Baptize me with the Holy Spirit and fire. Kayo po nagbabaptize. Galing sa Mapa High School, umuwi sa bahay. High school siya nun. Pagdating ko galing sa opisina, binalita niya sa akin, sabi na, Kuya, natanggap ko yung gift ng Holy Spirit. Nagpipray ako sa kwarto. At hindi ko pigilan ang sarili ko para akong kinukuryente at ang dila ko ay kinontrol ng Holy Spirit. Nagsalita ako ng iba't ibang wika. Sabi niya, nanigas ang pangako. Sabi niya gano'n. Hindi ko makontrol. Na-receive ko ang baptism with the Holy Spirit and with fire. Pwede nyo ma-receive kahit hindi sa church. Naalala ko noon, nung nagsisimula ako ng gawain, may hawak akong Bible study. May isang sister na tinuro ko yan eh. Noong 1987 pa yan ha. Ano ba ngayon? 2024 lang ngayon. Anong years na yun? 30 plus years na yun. No? Tinuro ko yan. Tumatak sa isipan niya yung gift ng Holy Spirit. Linggo ko tinuro nung Lunes, pumasok siya sa opisina nila. So, dahil siya po ay isang clerk doon, nagtatype sa office nila. Pero ang isip niya, nagpipray, Lord, baptize me with the Holy Spirit and fire. Bigla po kamong bumaba ang Holy Spirit sa kanya, inilubog siya. Bumagsak siya sa kanyang upuan, at na siya nag-speaking in tongues, nagkagulo sa opisina nila. Ang akala, kung ano na nangyari sa kanya, akala na pa epilepsy. Akala may epilepsy. Kasi nanigas yung dila niya. Nagtatangs eh. Tapos ang kamay niya gumaganon pa. Akala ngayon may epilepsy. Tawag ngayon ng emergency. Dadalhin siya sa ospital. Sabi naman ng iba, hindi mo ka naluloka. Tatawag naman sila sa Munti, sa ano pala, dito sa Mandaluyong, para pick upin siya. Pero sa isip niya, sabi niya, sa sarili lang niya, hindi, iba ito, baptism ng Holy Spirit ito, kaya lang nagkamali. Hiningi niya nung siya'y nag-uupisina. Kaya kung kayo'y nagtatrabaho, huwag niyong hihingi o nagdadrive kayo ng jeep. At Lord, baptize me with the Holy Spirit. Lahat, mabangga yung sasakyan mo na yan. At madama yung mga pasahero mo. Hinihingi yan, dapat nandun ka sa bahay.
Kaya pag ito'y hiningi ni Brother Alan at nagdadrive ng tricycle, baka mabangga ang tricycle mo, Brad. Pag ikaw ay naka-receive ng gift ng Holy Spirit, baptism with the Holy Spirit and with fire. Ang tanong, anong nangyayari sa isang tao pag na-receive yan? Bakit yan ay regalo ng Diyos? Bakit iniregalo ng Diyos yan? Ano ba ang layunin? Bakit yan ay ipinangako sa atin? Na kailangan nating matanggap ang baptism with the Holy Spirit and with fire. What will happen to you when Jesus Christ baptizes you with the Holy Spirit and fire? Ano ang nangyayari? Ano ang natatanggap ng isang tao pag siya ay nabaptize, inilubog, at ibinabad ang kanyang spirit and soul? Saan? Sa Holy Spirit fire. Grabe, no? Apoy ng banal na Espiritu. Una, you will be empowered by the Holy Spirit. Palalakasin ka ng banal na Espiritu. Makakatanggap ka ng kapangyarihan ng banal na Espiritu. Ilulubog ka sa power. Mababago ang iyong kalagayan. Kasi you will be under the power of the Holy Spirit. Acts chapter 1, verse 8. Ano ang sabi diyan? Basahin ho natin. 1, 2, 3. But you will receive power when the Holy Spirit comes on you. And you will be my witnesses in Jerusalem, in all Judea and Samaria, and to the ends of the earth. Ano ang sabi ni Jesus? Pag na-receive nyo yung gift na yan, pag kayo nakaranas na ang Espiritu at kaluluwa mo ay inilubog sa Holy Spirit and fire, ang sabi, tatanggap ka ng kapangyarihan. At yung kapangyarihan yun ay magagamit mo para sa paglilingkod sa Diyos. Kasi gusto ni Lord mag-serve tayo sa Kanya. Gusto ng Lord magamit tayo sa Kanya. Hindi lamang ang gusto ng Diyos, pumunta ka every Sunday sa church. Gusto ni Lord mula Lunes hanggang Sabado ay magamit ka kung saan ka naroroon. Sa school, sa trabaho, sa tindahan, sa kalsada. Gamitin ka para i-share si Jesus. At may mga taong may sakit, may karamdaman, o inaalihan ng mga masamang espiritu o ng espiritu ng pangkukulam, pag pinag-pray mo sila, ay makalalaya sila. Kasi kapangyarihan ng Diyos yung darating sa iyo. Ano ang sabi ng Book of Romans 15, 18 to 19? Ito'y testimony ni Apostol San Pablo, si San Pablo. Ano ang sabi niya ng verse 18 to 19? I will not venture to speak of anything except what Christ has accomplished through me. Wala raw siyang ibang po pwedeng ikwento, kundi yung ginawa ni Kristo sa pamagitan niya in leading the Gentiles to obey God by what I have said and done. Sa pamagitan ng pagdadala ko sa mga tao kay Kristo. Sa pamagitan, sa paanong paraan siya, kapatid, nakapagdala ng mga tao kay Kristo? Verse 19, by the power of signs and wonders, through the power of the Spirit of God. So from Jerusalem all the way around to Illyricum, I have fully proclaimed the gospel of Christ. So, ginamit siya ng Diyos sa mga signs and wonders. At mababasa niyo sa Book of Acts kung paano siya ginamit. Marami siyang nadala kay Lord.
Hindi niya makuha sa paliwanagan. Ang ginawa ng Holy Spirit, ginawa sa himala. Yung kanyang handkerchief, meron siyang panyo. Yung panyo niya, ibinigay niya sa isang taong may sakit, lumpo. Biglang lumakad yung lumpo. Nung mahawakan lang yung panyo niya. Yung kanyang apron, nang ito kapatid ay madikit doon sa mga inaalihaw ng masasamang espiritu at ng mga espiritu ng pangkukulam, lumalabas, hindi na pinagpipray. Wala nang prayer, lumalabas yung mga masamang espiritu sa katawan ng tao. Basta sino man ang mapadikit doon sa damit niya, ano man damit na suot niya, at napadikit sa isang taong may karamdaman, bulag man yan, bigla na lang makakakita. Bingi yan, bigla makakarinig. Pipi, bigla makapagsasalita. At ang sabi, lahat ng yun, extraordinary miracles ay ginawa ng Holy Spirit. Why? Kasi yun, naranasan niya yun na makakilala sa kay Kristo. Ang sabi kapatid ay ibinabad ang kanyang spirit and soul sa Holy Spirit's fire. Kaya nakagamit siya sa paggawa ng himala. Hindi lamang si Pablo yan. Lahat tayo pwedeng gamitin ng Diyos. Kaya hindi magamit-gamit, walang testimony ng Diyos sa iyo Kasi hindi mo nararanasan na ang espiritu at kaluluwa mo ay mailubog sa espiritu. Hindi mo nare-receive yung regalo ng Diyos Kaya tingnan mo ang Christian life mo, wala nangyayari. Wala. Pinaglalaroan ka ni Satanas. Para kang turumpo na pinapaikot-ikot lang ni Satan. Ni hindi ka magamit sa ibang tao. Ni hindi mo ma-share si Jesus Christ. Takot na takot ka mag-pray sa mga may sakit. May sinat ka ba? Ay, tawagin natin si pastor. Si pastor ang tatawagin pa. Samantalang ikaw ay isang believer ng Panginoon. Ikaw mag-pray sa Kanya. Amen? Ipag-pray mo. Nakita mo kapatid na may karamdaman yan, may panyo ka na ginagamit mo para sa pagsinga mo sa uhog. O, lagay mo yung uhog. Ito uhog para sa'yo. Pero magwat ka na lang, pagdikit ng uhog mo, bigyan na lamang gumaling yung tao. Holy Spirit yun kasi gusto tayong gamitin ng Diyos sa pamamahayag ng Kanyang mga salita. At iba't ibang kaloob ng Holy Spirit, may 9 gifts ng Holy Spirit na pwedeng gamitin tayo sa iba't ibang pamamaraan. Tignan natin kapatid ang 1 Corinthians chapter 12, verse 7 to 11. Anong sabi? Now to each one, the manifestation of the Spirit is given for the common good. To one, there is given to the Spirit a message of wisdom. To another, a message of knowledge. To another, faith, gift of faith. To another, gifts of healing. Yan. Pwede tayo magamit ng Diyos sa pagpapagaling. Hindi po pastor lang ang pwedeng gamitin ng Diyos dyan. Lahat tayo pwede, di mo alam, baka di mo pa natutuklasan. Kung ikaw ay nakaranas na makareceive ng baptism with the Holy Spirit and fire. Pero kung hindi pa, kailangan mo hangarin yun. Kasi pag naranasan mo yan, kapatid, unang-una ko na-experience yan, February 24, 1980. Isang linggo lang, yung kapatid kong si Reggie B, yung bunso namin, masakit ang tiyan. Linggo po ng umaga yun, namamalipit sa sakit. Sabi niya, Nay, sugod yun ako sa ospital. Ang sakit-sakit ng tiyan ko. Di nanay ko, anak, wala tayong pera. Sabi ng nanay ko. Sabi ko, teka, ano ba masakit sa'yo? Ito, kuya, aray ko. Sabi na mamalipit siya sa sakit. Pinatungan ko ng kamay. Tapos sabi ko, sa pangalan ng Jesus, gumaling ka. Mamaya-maya, pagtanggal ng kamay ko, tumayo na yung kapatid ko. Nag-CR. Dumumi. Paglabas niya, nakangiti na. Galing na agad. Pagkatapos kong ma-receive yung baptism with the Holy Spirit and fire noong February 24, 1980, na-experience ko yun na ang spirit kaluluwa ko ay nailubog sa banal na espiritu. So, pwedeng gamitin tayo ng Diyos. Bago-bago pa lang akong mananampalataya, wala pa akong 2 buwan. Nagpipray na po ako sa mga may sakit. Amen?
Noong nagpapasimula ako ng pagpapastor dito sa Sampaloc, dyan sa Betina Street. Bible study lang ang hawak ko noon dati dyan sa Betina Street. Meron dyan na inalis na sa ospital, dinischarge na kasi naghihintay na lang daw ng kamatayan. Sabi sa mga nangangasiwang mga kapitbahay, hintayin na lang po ninyo yung kamatayan ng kapitbahay nyo na yan. So ginawa ng mga magkakapitbahay, nag-ipon-ipon sila ng pera at pumunta dito sa Plamar. Yung sa Domingo Santiago na Plamar, ano yung Plamar? Ano yung Plamar? Yun ay punerarya sa Plamar. So nag-set na sila, umorder na sila ng ataol. Hindi pa nga lang dinideliver dahil buhay pa. Hinihintay nilang kamatayan. Sabi sa akin ng isa sa mga umaatin ng Bible study, Brother Perdi, meron po doon kapitbahay namin. Hinintay nilang pong mamatay. Naka-order na po kami ng ataol. Paki-pray po. O sige kako, pag bumasok ako sa bahay, nakita ko nga kaawa-awa. Parang buntot, balat na talaga. Parang kalansay na pong itsura. Puti na ang mga mata. Pagdilat niya, wala ka ng itim na makikita. Putok-putok na ang labi. Tingnan niyo ha kapatid, kasi tayo, hindi pa ako pastor noon. Ako ay isang brother lang. Bible study lang ang hawak ko noong at that time. Hindi pa po church na katulad nito. Bible study lang. Ang lakas ng loob ko. Sabi ko, sige, pag-pray natin sa Lord. Bago ko ipag-pray, biglang nakaligan ko ng bulong sa tenga ko. Sabi sa akin, maraming sama ng loob yan. Hindi niya mapatawad yung kanyang asawa na iniwan siya bago manganak. Dinig ko, sabi ko, wala naman, sino nagchichismis na yun sa akin? Wala naman, kasi andun yung mga sister At ako lang ang nag-iba dito sa kanang side. Holy Spirit ito. Sabi ko, alam ko, naririnig mo ko. Patawarin mo na yung asawa mo na nag-iwan sa iyo. Sabi ng mga chismosa doon, ng mga member natin, tama ka nga, pastor, paano mo nalaman? Dalawa kami kinikwento sa iyo. Ako, tumahimik kayo. Sabi ko, gano'n ako. Tapos, pinasunod ko sa prayer na pagpapatawad. Tapos, nang ipinag-pray, kapatid, gumaling. Nabuhay pa. At yung baby niya na dati ay naging 14 years old na. Kaya nung magkita kami sa Betina, sabi niya sa akin, Pastor, ito po yung anak ko noon dati. Ngayon, ang taba-taba niya, gumaling po siya. Mga kapatid. Hindi naman ako pastor at that time. Bible study leader lang ako noon. Pero nag-pray ako. Bakit? Kasi pag naranasan mo yung gift ng Holy Spirit, amen? Pwede kang bigyan ng Diyos ng gifts of healing. Bawat isa sa atin, pwedeng gamitin ng Diyos. Kaya ang laking problema ko noon, sabi sa akin, kasi sabi ko kasi, ibalik na ninyo yung ataol, ibalik yung pera. Gita-gita sa akin ng Plamar. Kasi dahil daw sa gumaling yung babaeng yun, nawala sila tuloy ng kita. Hinahanting ako ng Plamar during that time. Sino ba yung brother na yan nagpagaling dito? Kita na nga sana, nawala pa yung kita nila. So, hinihintay nila na mamatay talaga. Pinagaling ng Diyos. Kaya dati naging wanted ako dyan sa Plamar Huwag pakikita yung Brother Ferdinand Baga na yan. Nasira yung kita namin. Naka-schedule na, nagkabayaran na, tapos ngayon sinusuli na kasi magaling na po Hindi, para makatiyak ang Plamar, nagpapunta ng representative, nakita nga nila, nakatayo na yung mamamatay na. In-entertain pa sila. Wala sila magawa, kundi ibalik ang pera. Alam mo, maghihintay pa sila ng panibagong kamatayan ng iba. So mga kapatid, ganyan. Mahalagang gamitin tayo ng Diyos. At ang sabi rito, hindi lamang po gifts of healing, sabi rito, verse 10, to another miraculous powers. Galing sa Holy Spirit yan, pwedeng bigyan ka niyan. Kahit hindi ka pastor, kahit ordinaryo ka lang. Pwede kang gamitin ng Diyos sa miraculous power, sa prophecy. Pag tayo nagpe-praise and worship, pwede may magpa-prophesy, Ako. Pwede po yun. Ako ang inyong Panginoon, sasabihin ganun sa prophecy. At another gift, distinguishing between spirits. Ito po yung nakakakita ng mga masamang espiritu. Hindi sila nagpapakita sa iyo, pero pwede mong makita ang mga masamang espiritu.
Nakikilala mo kung ano ang masamang espiritu at kung ano ang hindi. At another gift ay speaking in different kinds of tongues. Nagagamit, may gift ka ba niyan? Sa worship, nagagamit mo ba yan o wala? Kawawa ka naman. Wala kang malaka gift-gift. Ano ka bang uri ng believer? Diba? Wala kang liisan ito. Oh my gosh. Diba? Luging-lugi kang mananampalataya. Huwag kang papayag. Sabi sa katabi mo, huwag kang papayag na wala kang mga gifts na yan. At another thing, isa pang gift is interpretation of speaking in tongues. Na nag-speaking in tongues yung katabi mo, napadilat ka kasi naintindihan mo yung sinasabi niya. Nauunawaan mo yung sinasabi niya, samantalang ibang lingwahe yun. Gift yun ni Lord. Oh, ikaw, dumadalo ka every Sunday, wala ka malang ni isa niyan, lugi ka, kawawang-kawawa kang Kristiyano. Akala mo lang pagiging Kristiyano, pag-attend every Sunday, tapos na. Tapos ng gawain, ako'y Christian, ako'y believer, uma-attend lang every Sunday, yun lang. No, luging-lugi ka. Hindi sa'yo nagmamanifest ang gift ng Holy Spirit. Nasain nyo yan, hangarin nyo yan, na maranasan ninyo sa inyong buhay. Amen? And what will happen to you when Jesus Christ baptizes you with the Holy Spirit and fire? Number 2, ito, pag na-receive ninyo ang baptism with the Holy Spirit and fire, your life will be purified from all sins and being transformed day by day. Malilinis ang utak mo. Malilinis ang damdamin mo. Malilinis pati kalooban mo. Malilinis ang buong buhay mo. At mababago ang ugali mo. Bakit? Ababa naman. Ibababad ka ba naman sa apoy ng Holy Spirit? Ang apoy nagpupurify, nagtatanggal ng lahat ng mga anumang dumi, parang isang ginto at pilak, inilagay sa apoy. Tinatanggal lahat ng mga impurities, lahat ng karumihan ng ginto. At karumihan doon sa pilak ay tinatanggal, nagiging purong ginto sa pamagitan ng apoy. Ganito rin ang isang mananampalataya. Saan natin mababasa yan? Mateo 3:12. Kanina sa Mateo 3:11, ang sabi ni John, ay babautismuhan niya kayo sa pamagitan ng Espiritu Santo at apoy. Pagdating ng verse 12, hawak ni Jesus ang kalaykay para ihiwalay ang mga ipa sa mga butil. Igagather niya sa bodega ang wheat o ang trigo para sunugin ang ipa sa apoy na hindi namamatay. May ipa. Baka yung ipa mo hindi pa natatanggal. Hello? Isa kang trigo, isa kang butil, o isa kang palay. Hindi ka magamit-gamit yung palay dahil nga andun pa rin yung ipa, yung balat. Sino sa inyo nagsasaing kayo, palay ang niluluto ninyo? Wala, meron po ba palay po ang ginagamit nyo? Ang kanin ninyo ay palay. Wala, di ba? Tinatanggal yun, yung ipa na yun, yung balat na yun ng butil ng bigas, di ba? Ganito rin sa trigo, tinatanggal yun. Yung ipa na yan yung kasalanan sa buhay natin. At ang sabi, ang layunin, isa sa layunin ng baptism with the Holy Spirit and fire, ay tanggalin ang mga ipa sa buhay natin. Tanggalin ang mga ipa at sunugin ang mga ipa na yun sa buhay natin. Kaya hanggang ngayon, di pa rin nagbabago ang buhay mo. Ang tagal-tagal mo nang dumadalo hanggang ngayon, kapatid, ganyan ka pa rin. Walang pagbabago. Kasi hindi mo nararanasan yung regalo ng Diyos eh. Baptism with the Holy Spirit and fire. Paano hindi mo nararanasan? Hindi mo naman hinihingi eh. Ask, and it will be given to you. Sabi ni Yesu Cristo yan, Luke chapter 11, 9-13. Ask, and it will be given to you. Seek, and you will find. Knock, and the door shall be open. Sinong anak sa inyo ang humingi sa kanyang ama ng itlog at bibigyan niya ng alakdan? Di ba? Ang sabi ni Jesus, walang amang gumagawa ng ganung bagay. Bagamat maraming mga ama sa lupa na masasama,
Pero mabuti pa rin ang kanilang puso. Nagbibigay pa rin ng mabuti. Pero ang inyong Ama sa langit ay magbibigay ng Espiritu Santo. Saan? Sa mga nagsisihingi. Hindi mo hinihingi. Wala ka ibang hinihingi kundi regalo sa Pasko. Ibang Holy Spirit na hindi mo hinihingi sa buhay mo. Anong klaseng mananampalataya ka? Puro ka material, puro ka pera, puro kwarta laman ng utak mo. Puro regalong physical ang laman ng isip mo. Mga magagandang damit, pagkain, ang laman ng utak mo. Anong uri ng mananampalataya ka? Hingin mo ang regalo ng Diyos, ang banal na Espiritu. Hayaan mong mabaptize ka with the Holy Spirit and fire at maranasan mo ang pagbabago ng iyong buhay. Tatanggalin lahat ang mga nakatakip sa buhay mo na mga ipa upang makita ang Kristo sa iyong buhay. Amen? Kasi mo sa katabi mo, kapatid, ano ba yung hinihingi-hingi mo? Mga tinatama-tamasa mo sa buhay mo. Gusto mong hingin, gusto mo pera. Pera itong December, ito pera, kwarta. Naku naman mga kapatid, nakakalimutan mo ang gift ng Holy Spirit. Hindi puro pagkain ang nasa isipan mo. Malayo pa ang Noche Buena na agad ang nasa isipan mo. Ano ba yan? How dare you? Malayo pa ang Pasko, regalo agad. Ang nasa isip mo, regalo ng tao. Hangarin mo ang regalo ng Diyos. Nagtatampo na si Lord sa marami, sa mga Kristiyano ngayon. Ilan na lang ang humihingi ng regalo ng Holy Spirit. Lord, give me your gift. Baptize me with the Holy Spirit and fire. Yun ang kailangan ko. Pag tinanggap mo yan, ibang believer ka na. Mabalitaan na lang namin, kapatid, ang mga patay ay nabubuhay at ang mga buhay ay namamatay. Bakit? Yung mga patay, yan ay spiritually patay na lalapit mo kay Lord. Yung mga buhay naman, ito yung mga buhay sa laman na mamatay sa kanilang mga sarili na nailalapit mo sa Diyos. Amen? Ginagamit ka ng Lord. Kaya maraming Christians, si leader, powerless eh. Naghahawak ng Bible study, powerless. Walang manifestation ng power ng Holy Spirit. Kasi nga, hindi po nakaka-receive ng gift. Walang healing. Ako, biyaya ng Diyos, hinahawakan ko sa Bible study doon sa Road 10, yung Barangay 569. Kaya nadagdag yung mga marami doon. Kasi naka-receive sila ng healing. May mga healing, may mga miracles na nangyayari. Kaya bumabalik sila sa gawain. Napapagaling sila. Kasi hindi po pwedeng puro bibig lang, daldal lang tayo. Kailangan may manifestation ng power. Amen po ba, kapatid? May healing na nagaganap. Kaya tuwing pag may bago, anong sakit mo? Likod. O, ano pa sakit mo? Ito, dibdib. Hindi pantay ang kanyang arms, kaya ang sakit-sakit ang likod. After the prayer, magaling na. Tapos babalik ng Bible study ulit. Kaya sa awa ng Diyos, 13 nang dumadalo sa Bible study. Ko sa hawak dyan sa Barangay 569. Kasi nagkakaroon ng healing. Gumagaling yung iba. Amen? Importante po yan eh. Power ng Holy Spirit. Hindi lamang po pastor ang pwedeng gamitin, kahit sino man. Kailangan ganun tayo, kapatid. Yung Bible study mo, puro healings, puro miracles ang nangyayari. Kaya kailangan hangarin mo ang Holy Spirit sa buhay mo. Amen, kapatid? Kaya noong nakaraang Bible study namin, isa pang Bible study namin, namamaga yung paa, kaliwang paa ng brother namin na isang kagawad. After the prayer, nung Thursday, paghawak ko ng Bible study, nakita ko wala, normal na yung paa niya. Kasi namamaga dati yun sa gout.
After the prayer, normal na. Kaya aktibo yung dalawang kagawad na umaatin sa Bible study. Kasi may healing eh. May miracle. May mga napapalaya sa mga masasamang espiritu. Lahat tayo pwedeng gamitin ng Diyos. Amen? Kaya importante po na napakaalaga na tayo'y makaranas nung gift na yun. Sayang. Gustong ibigay sa iyo ng Lord, di ka naman interesado. Wala kang ibang hinahangad. Walang dinidesire eh. At ikatlo, kapatid, ito para matapos na ako. Ayoko may utang eh. Ikatlo, your soul will be on fire in serving God. Kaya kailangan mo ng baptism with the Holy Spirit para ang kaluluwa mo ay maging maapoy sa paglilingkod sa Diyos. Luke 12:35. Ito ang siyusi para maging maapoy ka. Naglalagablab ka sa paglilingkod mo sa Diyos. Hindi yung paglinggo, nag-iisip ka pa ng hanggang 10, atin ba ako ngayon? Atin kaya ako? Yung ganun ba? Hindi na ako pupunta. Kasi, hindi on fire yung soul mo. Dapat on fire with God. Maapoy na maapoy, naglalagablab ang kaluluwa mo sa paglilingkod mo sa Diyos. Ang isip mo naglalagablab sa apoy, ang damdamin mo naglalagablab sa apoy, at ang kalooban mo ay naglalagablab sa apoy sa paglilingkod sa Diyos. Kailangan po yan. Ano ang sabi ng Luke 12 verse 35? Be dressed ready for service and keep your lamps burning. Hayaan ninyo na ang inyong mga ilawan ay naglalagablab. Yan ang sabi rito. Yan patungkol sa paglilingkod sa Diyos yun. Kailangan naglalagablab tayo sa paglilingkod sa Panginoon. Hindi tayo tamad sa pagninilbihan sa Diyos. Tamad sa prayer, tamad sa pagbabasa ng Bible, tamad sa pagdalo sa mga cell group, tamad sa pag-attend ng Sunday worship. Hindi ganun. Ano ang sabi ng Romans 12:11? Never be lacking in zeal, but keep your spiritual fervor serving the Lord. So gusto ng Diyos, maapoy ang paglilingkod natin. Translation sa Tagalog, Pinoy version. Anong sabi? Magsipag kayo at huwag maging tamad. Sabi mo sa katabi mo, magsipag ikaw at huwag maging tamad. Mag-serve kayo sa Panginoon ng buong puso. Yung spiritual fervor, parang maapoy ka dyan eh. Fervor, di ba? Maapoy. Tinagalog sa Pinoy version na mag-serve sa Panginoon ng buong puso. Yung palang ibig sabihin pala ng magiging maapoy sa paglilingkod sa Diyos. Buong puso kang masipag na naglilingkod sa Diyos. Hindi yung tatamad-tamad ka sa gawain sa Panginoon. Pagpapagamit mo kay Lord, ayaw mo nang magpagamit. Hindi yun ang kalooban ng Diyos sa iyo. Hindi mo kasi nararanasan na ikaw, kapatid, ay ibabad sa apoy ng Espiritu. Pag ang kaluluwa mo ay nababad yan, mag-aapoy ka, kapatid. Amen? At gusto mo magpagamit sa Diyos. Gusto mo magpagamit sa Lord. Gusto mo, kapatid, na ikaw ay ayaw mo na maging Sunday attendee lang at hindi ka nagagamit ng Lord. Dati pwede nagagamit ka sa praise and worship team. Nawala ka. Nawala ang desire mo dyan. Bakit? Ba't nawala? May problema. Dati nagagamit ka sa pagwiwi ng soul, sa pagangalaga sa mga tao. Dati cell group leader ka. Nawala. Bakit? May problema. At hanggang sa ikaw ay tinamad na. Ibig sabihin, wala nang apoy. Kinakailangan mo, kapatid, na ikaw ay muli ibabad sa apoy ng Espiritu. Kailangan mo ang baptism with the Holy Spirit. Kailangan mo ng gift of the Holy Spirit. Bakit kailangan natin ang lahat ng yan? Number 4, because it prepares you for the second coming of our Lord Jesus Christ. Kailangan mo ng baptism with the Holy Spirit and fire. Dahil yan ang maghahanda sa iyo sa muling pagbabalik ng ating Panginoong Hesus Kristo. Anong sabi ng Mateo 25, talatang 13? Tapos sinabi ni Jesus, kaya dapat lagi kayong handa kasi
hindi nyo alam kung kailan ang araw at oras ng pagbabalik ni Kristo. Tinuturuan tayo, dapat lagi tayong handa. Next slide natin. Alam niyo po, sabi nito, no, ang pagiging aktibo at maapoy sa paglilingkod sa Diyos ay paghahanda sa ikalawang pagbabalik ng ating Panginoong Hesus. Alam niyo po ba na babalik ang Panginoong Hesus? At yung mga nakahanda ay ito yung mga aktibo, maapoy sa paglilingkod at pagpapagamit sa Diyos. Po, pwedeng umaattend ka sa church pero hindi ka maapoy. Ano yung sabihin hindi maapoy? Ibig sabihin hindi ka aktibo. Hindi ka aktibo sa ministry. Gusto mo lang, uupo lang, makinig lang, tapos na. Hindi naman ganun ang paglilingkod sa Diyos eh. Ang paglilingkod sa Diyos, nagpapagamit ka sa anong ministry. At dito kapatid, ito raw ang maghahanda sa iyo sa ikalawang pagbabalik. Babasahin ko sa inyo ang sinasabi ng Lucas 12, 35 hanggang 40. Ito Pinoy version, makinig lang kayo. Hindi pala nailagay itong portion ito na aking sinishare. Maging ready kayo lagi at siguraduhing maliwanag ang mga ilaw nyo. Gayahin ninyo ang mga aliping naghihintay sa pag-uwi ng amo nilang galing sa kasalan. Pag dumating siya at kumatok sa pinto, mabubuksan nila agad ito. Pinagpala ang mga aliping na abutang naka-ready pagdating ng amo nila. Tandaan ninyo, magbibihis ang amo, paupuin ang mga alipin, ipaghahanda sila ng pagkain at pagsisilbihan. Verse 38, pinagpala ang mga aliping na aabutang naka-ready pag dumating ang amo nila kahit sa hating gabi pa o madaling araw. Tandaan nyo to, kung alam na may-ari ng bahay kung anong oras dadating ang magnanakaw, siyempre, di niya hayaang makapasok ito. Kailangan din ninyong maghanda kasi dadating ang Son of Man sa oras na di ninyo ini-expect. So, inaaralan tayo na tayo ay dapat handang maglingkod sa Diyos. Yan po kapatid ay paghahanda. Tandaan nyo ang langis ang nagpapaapoy sa ating mga ilawan. Sa aklat ng Mateo 25, 1-13, ito'y talinghaga patungkol sa 10 dalaga. At sa talinghagang yan ay may 2 uri ng mananampalataya. Una ay yung 5 matatalino. Bakit matatalino? May reserbang langis. Yung hindi matalino na mga babae, kaya sinabing sila'y foolish, hindi matalino, walang dalang reserbang langis. Kaya noong pong na-delay ang pagdating ng lalaking ikakasal, nakatulog lahat sila. And then, bigla lang may sumigaw. Narito, ang lalaking ikakasal ay dumating na. Nagsibangon ang mga 10 mga kababaihan at pinag-igi ang kanilang mga ilawan. Yung pong 5 matatalino, dahil may reserba, nakargahan nila ng langis ang kanilang ilawan at ito'y nagliliwanag, nag-aapoy, maigi. Yung 5, namamatay na ang kanilang ilawan. Wala na pong reserba. Kaya ang sabi nila, pahingi naman, ay hindi, kasya lang sa amin ito. Bumili kayo sa labas. So lumabas yung 5 mangmang. Bumili. Pero nang pumasok na ang lalaking ikakasal, kasama ang mga abay, dumating itong 5, pinagsarhan na po sila ng pinto. Hindi na sila po pwedeng isama sa pagbabalik ng lalaking ikakasal. Ang tanong, anong larawan ng ilawan na mamamatay na? Bakit hindi nakasama yung 5 mangmang na mga dalaga na naghihintay sa pagbabalik ng lalaking ikakasal? Next slide, last na po ito. Sige, isang click lang yan. Ang ilawan ay larawan ng ating espiritual na buhay. Pansinin ninyo, yung pong ilawan ng 5 mangmang ay mamamatay na. Ano ang kahulugan ng ilawan na mamamatay na? Kawikaan 13, talatang 9. Parang ilaw na nagbibigay saya ang buhay ng matuwid. Pero ang masama, parang ilawan na namamatay na. So sa makatuwid, ito po palang mga
5 mangmang na babae na larawan ng mga Kristiyano naghihintay sa pagbabalik din ni Lord. Pero namamatay na ang ilawan nila, nawawala na yung apoy nila. Ito ang mga Kristiyanong hindi handa dahil bumabalik sila sa dati nilang buhay. Kasi ang turing sa kanila ay masama. So, ibig sabihin, backslider ang kalagayan noong mga mananampalatayang yun na bumabalik sa dati nilang ugali, bumabalik sa dati nilang ginagawa. Kung ano yung hindi pa sila nakakilala kay Lord, binabalikan nila ang lahat ng yun. So, hindi sila prepared. Kaya, ang nangyari, ang naisama sa pagbabalik ni Kristo ay yung mga nakahanda. Nag-aapoy ang ilawan nila. Yung spiritual nilang buhay ay nag-aapoy sa Panginoon. Nais na sila ay magpagamit kay Lord. Nais nila, kapatid, na magpatuloy sila sa paninilbihan sa Diyos. Tandaan nyo, malapit nang bumalik si Kristo. Naalala ko nung December 1, last Sunday, nag-preach ako about the second coming of Jesus Christ. Sabi sa akin ni Pastor Jace, pagtapos nun, chinek ko yung mga preaching sa lahat ng mga churches sa Pilipinas. Parehong-pareho, second coming of Jesus Christ din na na-preach nila. Maging CCF, puro second coming. Lahat ng churches, second coming, pagbabalik ni Kristo. Sabi niya, tama-tama yung preaching natin dito. Kasi kako, malapit na kasing bumalik si Jesus. Kaya yung mga hindi nakakaranas na ang kaluluwa nila ay ilubog sa banal na espiritu at sa kapangyarihan nito, hindi hahanda. Kailangan ay mahanda. Sayang yung gift, hindi mo nare-receive. Ilang taong ka ng Kristiyano, hanggang ngayon wala ka pang legalong tanggap na yun. Sayang naman. Pinagmamalaki pa, nakatanggap ka ng 5,000 bonus sa gobyerno. Mayroong nakatanggap ka ng gift ng iyong 13 month. Tuwang-tuwa ka, may regalo ka mula sa iyong mahal sa buhay, sa boyfriend, sa girlfriend. May regalo ka, kapatid, sa kakilala mo, sa Christmas. Pero nakakalimutan mo yung regalo ng Diyos. My gosh. Hindi ka interesado doon. Eh, yun ang kailangan mo eh. Ano yun? Baptism with the Holy Spirit and with fire. Yun ang mahalaga. Kasi yung regalo yan, dadaan lang sa kamay mo yan, wala na yan. Pera, dadaan lang sa kamay mo yan. Mamaya, napunta na yan sa Divisoria. Nasa mall na yan. Nasa mga restaurant na yan. Dadaan lang yan sa kamay mo. Pero yung baptism with the Holy Spirit, mananatili yun, nandito yun. Hanggang sa pagbabalik ni Kristo. Amen? Yun ang magpe-prepare sa iyo sa pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo. Maapoy na maapoy ka sa paglilingkod sa Diyos. Amen? Gusto bang hingin yan sa Panginoon? Hingin mo. Tumayo ang bawat isa sa atin. Hingin